Mapagpalang araw, kaibigan. Ako na naman po ang inyong makikita. Nandito para mag-aral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon na ating babasahin sa Biblia. Biblia po ito, New Testament, manipis. Dito tayo sa tahanan ni mga Dor. Ayan po. Ayan. Dati rin po siyang chairman dito. Dating chairman, barangay chairman. Ano po? Biyaya ng Panginoon Diyos nang makilala ko siya. Ito na. May nagrekomenda po sa akin. Dating chairman din na kaibigan niya. Ang kagandahan lang po sa kay mga Dor, hindi niya tinanggihan ang salita ng Diyos. Kundi okay lang sa kanilang mag-asawa. Walang problema po sa kanila. No? Kaya biyaya ng Diyos. Alam niyo po, ang isang tao na hindi lahat ng tao kagaya nila. Ang ibig ko sabihin, yung ibang tao kasi, pagdadalhin mo ang mabuting balita, marami po silang rason. Dahilan. Pero ang totoo nun, ayaw lang talaga nila. Pero sa kanila po, mag-asawa, nang first time ko silang mamit, at ipinaliwanag ko po ang aking pagpunta sa kanila, okay naman po sa kanila. Hindi po sila, hindi sabihin, buong puso nilang tinanggap ang salita ng Diyos. Para tinanggap na rin nila ang Diyos sa kanilang buhay. Kasi ang tinuturo ng Biblia, salita ng Diyos eh. Kaya dito po tayo sa salita ng Diyos. Okay? Pero bago tayo papalaot, gaya ng ating nakagawian, tayo muna po ay nananalangin. Humingi ng tulong at patnubay ng Panginoon Diyos upang hindi tayo maloko o maysa ng mandaraya. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ni mga Dor sa aming pagbubulay ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay napakahalaga sa buhay ng tao. Kung ang mga kayamanan ay mahalaga, mas higit na mahalaga ang iyong salita. Sapagkat dito po kami nabubuhay sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Tayo po ay gumagamit ng Biblia. Ibig sabihin, wala po tayong dalang aral. Ako, wala akong aral na dala. Wala akong pinapanigang reliyon. Wala pinapanigan. Neutral, ika nga. Matamaan ang matamaan, masaktan ang masaktan. Basta lahat kinukuha dito. Ang mahirap yung iba, masyado pong sensitive eh. Binasa mo lang sa Biblia, nagagalit sila. May karanasan akong ganyan eh. Dinuduro-duro pa akong ganyan. Huwag ka nang babalik dito. Nasa loob ako ng tahanan niya. Wala siya karispe-respeto sa akin. Binasa ko lang, magagalit ka sa akin. Yan, may mga taong ganyan po. Pero may mga tao naman, kahit masakit, tinatanggap nila. Bakit? Para sa kanila yan eh. Para sa kanila. At para sa akin. Lahat tayo tao. Lahat tayo nangangailangan ng salita ng Diyos. Okay, tingnan natin ang salita. Ang sinabi ng ating Panginoong Yesus. Tingnan natin yung doon sa Mateo 4:4. Ngunit sumagot si Jesus na susulat. Kasulatan po binabanggit ni Jesus eh. Hindi siya gumagamit ng ibang talata. Ang sabi niya, nasusulat.
Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kinuha ni Jesus ito doon sa Deuteronomy chapter 8 na yung mga Israelite noon, nang sila'y nasa disyerto, pinangangasiwaan ni Moises. Dahil nasanay sila sa Egypt, puro chicha. Natural nang dinabas ni Moises sa Egypt, nasa disyerto, hinahanap nila yung kinagaugalihan nilang yun. Yung kanilang pagkahalipin. Hindi baling halipin, sabi nila, merong pagkain. Nagre-reklamo sila kay Moises. Doon po kinuha ni Jesus itong kasulatan na ito. Ayos sa nasusulat. Sa Deuteronomy po nakasulat yun. Na kung saan sinabi ni Moises, ganyan na ganyan po nakalagay. Kasi nga sa reklamo ng mga tao noon tungkol sa pagkain. Ikaw ba naman nasanay ka sa maraming pagkain pagkatapos pupunta ka sa disyerto? Walang pagkain. Oh, nagreklamo pa sila, pinakain na sila ng Diyos, nagreklamo pa. Binigyan sila ng Diyos mana. Yung kulay puti yun sila kinamunggo sa atin, sa bansa natin Pilipinas. Umuulan ng mana. Namumulot sila ng mana. Yun ang kanilang kinakain. Tapos nagsawa sila sa mana. Nagreklamo sila kay Moises. Puro na lang mana. Babalik na kami sa Egypt. Masarap ang buhay doon. May karni pa. Ang ginawa ng Moises, nanalangin sa Diyos. Diyos ko, sabi niya, ang titigas ng ulo nito. Pinakakain mo na sila. Nagre-reklamo pa. Ayun. Ginawa ng Diyos. Pinadala sila ng karne. Aro. Kandamatay naman sila sa kakakain ng karne. Mga pugo yung pinadala ng Diyos. Alam nyo, sa buhay natin ito, gusto nila puro pagkain. Walang salita ng Diyos. Kaya sa panahon nila, marami pong namatay sa kanila. Nang dahil po sa kanilang paghahangad ng pagkain. Ay, hindi ko sinasabing masama ang pagkain. Pero dalawa pong binanggit ni Jesus Tao, pagkain, salita ng Diyos. Ibig sabihin ni Jesus, hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain araw-araw, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Sila puro na lang kayo ng gusto, reklamo pa nga sila Tapos sabi pa nila kay Moises, wala kami mainom na tubig. Itong Moises naman, load ka agad sa Diyos. Diyos ko, nagre-reklamo na naman po. Ano sabi na Diyos? Pukpukin mo yung bato dyan, lalabas ang tubig. Pinukpok ni Moises, lumabas ang tubig. Aro, nag-swimming naman sila. Nag-swimming. Wala pong katapusan ng reklamo ng tao. Hanggang sa panahon natin ngayon, puro reklamo ang tao kayo mga kaibigan nanonood ng video, tingnan nyo sa paligid nyo, baka kayo mismo puro reklamo din kayo. May kinakain na kayo, nagre-reklamo pa kayo. Hindi. Dapat ipagpasalamat natin kung meron na tayong kinakain. Kahit ano man lang yan. Dapat ipagpasalamat natin sa Diyos yan. Hindi yung nagre-reklamo tayo. Hindi kagaya nila. Buti, iba po ang batas ngayon, iba ang batas noon. No, pag nagreklamo ka, maniwala kayo sa kasaysayan ni Moises, ang dami namatay. Aba naglalakbay sila sa disyerto. Kakareklamo nila. Buti nasa ilalim na tayo ng biyaya ng Diyos. Anong biyaya? Awa. Nun.
Maigpit ang batas, no? Pag nilabag po ang batas, opo, maniwala kayo. Yung ano lang yung namulot ng patpat ng kahoy dahil magluluto sila araw ng Sabat. Sabi naman, dali dito! Hindi nila ginalang yung Sabbath day. Tandaan nyo po, maigpit ang batas noon. Maswerte na tayo ngayon sa ating panahon. Nasa ilalim na tayo ng biyaya. Tignan nga natin ano. Sa 4:16 ng Hebreo. Tignan natin, babasahin natin. Ito. Kaya't huwag tayo magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y makakaptan natin ng abag at kalinga na sa panahon na kailangan natin ito. Ano daw tayo? Abag. Biyaya. Nasa ilalim na po tayo ng hawat biyaya ng Panginoon Diyos. Kaya samantalahin po natin yung opportunity binibigay ng Diyos. Bakit? Hanggat nasa ilalim po tayo ng abag, biyaya ng Diyos, samantalahin natin yan. Anong ibig ko sabihin? Magsisi po ng kasalanan. Ito po yung magandang panahon natin. Nasa ilalim tayo ng New Testament, ilalim ng biyaya ng Diyos. Meron pa sinasabi si Apostol Pablo dito. Ito po, babasahin lang natin, ano? Anong sabi niya? 9:16 ng Roma. Kaya't ang pasya ng Diyos ay nasasalig sa kanyang abag at hindi sa kalooban o pagsisikap ng tao. Yan. Anong daw sabi niya? Abag. Ang pasya, ang abag sa Diyos. Hindi ba yung salitang nasa Diyos ang hawa, nasa tao ang gawa? Di ba gano'n ang kasabihan po natin mga Noypi? Binigyan naman tayo ng utak ng Diyos. Ba't hindi pa natin gamitin ng mga hayos ang utak na yan? Lagi na lang sinasabi, mahawain naman ang Diyos. Oo yan, mahawain. Ang Diyos naman ay pag-ibig. Oo, totoo rin yan. Ang Diyos ay nahabag. Oo, totoo na yan. Tandaan niyo po, marunong ding mamarusa ang Diyos. Yung iba, to depend, yung kanila sarili, nagmamatwid sila. Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay lahat na. Para nilang binobola ang Diyos. Hindi po tao ang Diyos para bulahin mo, kaibigan. Yung opportunity binibigay niya abang nasa ilalim tayo ng hawat biyaya ng Panginoon Diyos, samantalahin po natin yun. Ito yung pagkakataon na unang one. Alam niyo po, pagpatay na tayo, wala na. Ang salita ng Diyos para sa mga buhay yan. Buhay, yung humihinga, gumagalaw. Hindi zombies. Baka sabihin nyo, paano yung zombies gumagalaw? Sa pelikula lang yung kaibigan. Anong sabi dito? Ito. Unang 1:19. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Yan, nasa ilalim tayo ng awa. Samantalahin natin. Magsisi. Kaibigan, alam nyo, kung wala sanang kamatayan ng tao, okay lang. Kaso meron eh. Paano yan? May impyerno. Kung wala sanang impyerno, okay lang. Kaso may impyerno. Para saan yung impyerno? Sa mga ayaw magsisi.
Hanggat nasa ilalim tayo ng biyaya, awa at kahabagan ng Diyos, yan po yung magandang samantalahin na natin ang pagkakataon, kaibigan. Huwag na po tayo magpahandoy-handoy pa, baka habutin tayo ng bagyong andoy. Kita niyo yung bagyong andoy nung araw, ang lakas. Gusto niyo bang gusto niyo ba dumating muli si Andoy? Hindi mo alam anong gagawin mo. Wag. Samantalahin na natin. Tignan pa natin ang sinabi ng ating Panginoong Yesus nang siya nasa ministeryo. Basahin natin 4:17 ng Mateo. Magmula noon, nangaral si Jesus. Ang sabi niya, pagsisiyan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Kailan ka pa magsisisi, kaibigan? Kailan? Sabi ng iba, pag malapit na akong mamatay. Siguro, ibig niya sabihin, pag nakaratay na siya. Paano kung babangungutin ka? Alam niyo naman siguro, pag binangunguta, wala nang ratay-ratay. Higa na. Diretsong pa. Paano ka pa magsisisi? Yan. Hanggat nasa hawa tayo ng Diyos, samantalahin na po natin yan. Kaya ako, lahat naman tayo makasalanan. Ako talagang, nung hindi pa ako mananampalataya at nung manampalataya ako, mas lalo ko nakita ang kabutihan ng Diyos. Lahat na lang ginagawa. Baka yung ginagawa nyo, ginagawa ko rin eh. Hindi nga lang ako pumapatay ng tao. Kasi sadyang may takot ako pagdating sa ganyang bagay. Hindi ako papatay, hindi balik ako ng patayin, wag lang ako pumatay. Pero the rest, kung anong ginagawa nyo, baka ginagawa ko rin. Baka hindi lang tayo, baka magkaibigan tayo kay Satanas. Pero dumating si Jesus sa akin, nagsimula po yun sa Baguio City. Doon ko narinig si Jesus. Nangangaral sila doon. At kapag araw ng linggo naman, yung Governor Park, kung tawagin. Ito yung mga terminal ng mga bus. Ito yung pinagtayuan ngayon ng SM sa Baguio. Governor Park po yun. Doon po sa isang university ron. Ting araw ng linggo, narinig ko po, may kantahan. Nakapagano sa akin yun. May kantahan patungkol sa Diyos. Parang nabatubalani ba ako? Kaya doon nagsimula ang aking pagsamantala ko sa biyaya ng Diyos. Sabi ko nga po, pare-pareho lang tayong may kalukuhan na tinatago eh. Kada magkamali ako, punta ako sa katedral sa Baguio. At yung Diyos ko, patawarin mo na ako. Eh siyempre, alam niyo po, pag hindi mo pa sinusuko ang buhay mo kay Jesus, talagang wala kang gagawin kundi yung gusto ni Satanas. Kaya siguro sabi ng Diyos, para magsawa ka ng kakahingi ng tawad. Natanggal ako sa trabaho. Alam niyo po, sa simula talagang masakit. Isipin mo, stable ka sa trabaho. Pagdating na sweldo, may sweldo ka. Yung sweldo ko, hindi ko na nga nagagalaw yun eh. Kasi araw-araw may komisyon ako sa trabaho. Yun lang komisyon ko, nabubuhay na ako ron eh. Nabubuhay na ako sa Kalayawan. Kaya yung sweldo ko, sa bahay lang yung lahat.
Hindi ako kumukuha ng sweldo ko. Oh. Saan ka makakakita ng kagaya ng panahon na yon? Kaya siguro sabi ng Diyos, tino magkakamali ka, humingi ka ng tawad. Sige, tanggalin na kita ng trabaho. Natanggal ako sa trabaho. Ang sakit. Ang kapalit naman, si Jesus. Yung opportunity, biyaya ng Diyos, sinamantala ko po. Tinanggap ko si Jesus sa aking buhay. At continuous. Hanggang ito na po ako. Mahigit na 20 taon na po ako nagbabahagi ng Ebanghelyo dito po sa Tondo. Marami na rin po ako nakaharap ng mga tao mahirap. Mga tao mahirap. Mga donya. Yung milyonarya. Kapag po pera pinag-uusapan, naririnig niya. Pagsalita ng Diyos sa pinag-uusapan, hindi niya marinig. Kasi ang kanyang Diyos, yung kanyang kayamanan. Number 1 na sikat po yun. Siya ang nagpasikat noon sa pier. Nabutan ko pa siya, napangaralan ko po siya. Babae po siya. Biyaya ng Diyos. Sinuko ang buhay kay Jesus. Kanya lang, yung nga, ugali niya, kasi siyempre, wala na siya magawa. Bakit? Nagkasakit eh. Nakatali na lang sa kwarto. Ibig sabihin, hindi siya nakatali. Doon na lang. Binubuhat na lang. Para maningil na. Pero biyaya ng Diyos naman po, no? Dumating man yung wakas ng buhay niya, kahit pa paano, yung Ebanghelyo, dumating po sa kanya. Yun po ang ibig ko sabihin. Parang ako, papunta na ako sa komunidad ng kasalanan, na dumating yung biyaya ng Panginoon Diyos, sinamantala ko naman po. Kasi po, wala man tayong magagawa, kaibigan eh. Wala tayong magagawa. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong turot aral, na yung biyaya mo para sa lahat yan. Hindi ka po namimili ng tao. Mayaman man, mahirap pa naman ang kulay. Welcome sa iyo. Salamat po. Isa po ako at isa si mga Dor na nabiyahan mo. Salamat po sa iyong liwanag ng iyong turot aral. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, like and share. And share and share. Nandito na lamang po ang ating home Bible study. Nasa barangay 94. Zone 8, District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye!